Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong pagmamaktol ng mga tatlong bugok na senador at senador lang ng Duterte, ni Kibuloy at ng mga kulto ni Jezebel. No? At ito po, yung tatlong bugok na senador na yan, alam niyo naman na kung sino, yung mga piling mga hari na wala namang utak. No? Kumbaga parang ginang-up po nila. Pinagtulungan nila si General Torre at yung mga iba pang kasamahan na pulis ni General Torre doon sa ginawa nilang moro-morong hearing para lang maprotektahan si Kibuloy. No? Alam nyo, di ba nasabi ko yan sa LS ko? Kaya doon siguro gumawa ng hearing para po maantala, no, ang ginagawang pagsasaliksik ng mga kapulisan sa isa mga pugante. Uulitin ko, Toryon, read my lips, Toryon. Pugante ang amo mo, si Kibuloy. Pugante, pugante, pugante. Oh, maski na gaguhin mo pa ako, sabihin mong sinungaling ako, di sinungaling din si Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, kasi sinabi niyang treacherous fugitive si Alice Gu. O, di ba? Yung amo mo, sinungaling na rapist na pugante. Ayun, di ba? Demanda-kator yun. Totoo naman, di ba? Sinungaling. Siya daw ay appointed son of God. Hawak niya ang kaluluwa namin, gago. Hawak niya ang vibrator ng mundo, ipapahinto niya ang lindol. Di niya nga mapahinto yung baha dyan sa Davao kayo ba sa Cojic, binaha kayo habang binabaha yung mga kababayan yung taga Davao City? Di ba, Toryon? Kapal na mukha nyo. Rapist. Sabi no? Rabi nung mga doon. Mga biktima niya. Kung di sa totoong rapist, harapin niya. Kaso pugante, nagtatago, di ba? Ngayon, meron din sinabi diyan, yung may aspiring na tatakbo ng senator, si Abalos, at yung matindi pong sinabi ni General Torre. Saludo po sa inyo, General Nicolas Torre. Dapat ikaw na ang next PMP chief. Kaso, siyempre, alam niyo naman yan, linya-linya yan. Hindi tulad ni Bato na ang kapal ng mukha naging PMP chief lang dahil dito sa Prime Minister ni Baal. Yan po ang ating mga pag-uusapan. 5 article po ito. At ganun pa rin po, kasama pa rin natin ang ating special guest. Hello, sabi ni Mama Lenlen. Di ba? Magbibigay din ng kanyang opinion si Mama Lenlen. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang mga blessings, no? At ganun din po sa mga regular na nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at patuloy nyo pong tinutulungan, sinusuportahan ang ating mumunting at latak na channel. Tayo po yung takbuhan ng iba kung wala na po silang mapanood na kanilang mga favorite na vloggers and influencers. At ang hirap din kumuha ng likes. Di ba, Maritel? Yan. So, shout out po lahat sa inyo. Special shout out lang kay Mami Peggy. Ayos, Mami Peggy. Huwag masyadong sipag. Kailangan may enjoyment din. Okay. So, tulad ng sabi ko, 5 article. Tungkol po ito sa mga kulapo, mga kupal, mga tonto ng mga senador na gumisa, ginang-up si General Nicolas Torre, sir. Ikaw talagang nararapat na sana, kaso hindi po pwede, no? Kailangan pumila ka dun sa dulo para maging PMP chief. Wag kang tumulag kay Bato.
Walang dangal yan si Bato, walang prinsipyo. Dahil lang nakuha niya yung pagiging PMP chief niya. Dahil nga ulit sa Prime Minister ni Baal. O magalit na kayo, kung magalit kayo, tulad nga ng sinasabi ko, wapakels. Di ba? O, ito, talagang tatampalin natin ng ng ating mga opinion at reaction itong si Bato at si Bongo. Kasi si Robin medyo tamilmil. Kumbaga, nagmaaala-ala mo kaya na si Robin Bakit? Kasi, sabi niya, ano kaya ang gagawin ko sa next Congress pag itong dalawang gago na ito hindi nanalo? Tapos ang papalit, si Trillanes, si Bam Aquino, sino pa? Si Cheljok, no? Kung sakasakali lang mga kababayan, babalik ang mga dilaw. Na ako, siguro si Robin mukhang basang sisiw. Baka magre-resign na lang. Mag-give up na. Wala na siyang kakampi. O, di ba? Napasubo. Oy, Robin. Walang forever sa Senado. 2 terms lang. One-timer lang yung dalawa mong kasamang kupal at bugok. Hindi na mananalo yan. Lalo na si Bato, si Bongo, hanging by the trend. Pero sisimulan natin tong mga to pag nag-file ng COC. Kakalkalin natin ang kanilang mga achievement. Kung yung mga achievement nila, kung yung mga batas na isulat nila ay naging batas at ginagamit ngayon. Kung wala, anong gagawin? Basura. Unahin natin itong ulat sa Philstar Global. Kasi po, si Bato, may sinasabi. Actually, may audio, kaso ang pangit mga kababayan. Baka di nyo maninig Puntahan nyo na lang yung kanilang webpage, yung SMNI, yung mga samahan ng mga nanlulokong inchik. May video po doon, makita nyo si Bato. No? Parang talaga po, mga kababayan. Hindi po siya former PNP chief. Hindi po siya isang senador, kundi isang COGIC member. Oy, mga kapulisan! Itakwil nyo na yan. Dati yung PNP chief. Binibira po palagi ang mga kabaro nyo. Kita nyo naman, kasi nga, naging PNP chief lang. Gawa nito. Di ba? Wala pong silbi si Bato sa inyo. Kilala lang kayo ni Bato pag darating na ang eleksyon. Yan po yan. Ito ang sabi ni Bato sa galit niya. Wag na nating iparinig yung audio kasi maraming interference, di ba, Ilora? Bato, Islam's long stay of police at COGIC compound. Ayan, galit na galit po siya. Napanood ko po habang nagsasalita siya. Bato de la Rosa sees no reason, wala daw no reason for the extended stay of police who are searching for wanted Pastor Acobo Biloy at the Kingdom of Jezebel. Police had been looking for Biloy for the past 2 weeks. Ayan, yan ang sabi niya ng balita. Ito po ang sabi ni Mamang Kalbo. I find no further justification for them to stay any longer. Ibig sabihin, meron na po siyang desisyon. Kasi di ba siya ang chairman dyan sa kanyang ginagawang hearing. May desisyon na siya. Hindi pa tapos yung hearing niya. Di ba? Bias na bias lang. I find no further justification for them, referring to police, to stay any longer. From my point of view, I don't see any reason for the extended stay of our policemen at the expense of the students who are studying here, at the expense of the exercise of the religion of the Kingdom of Jezebel, and at the expense of the freedom of movement of the persons inside. Tingnan niya. From the freedom of movement of the persons inside. Ano ibig sabihin niya? Alam kasi siguro nila, si Kibuloy, nandyan lang yan. Para pong daga yan. Kaya sabi niya, freedom of movement of the persons inside.
Napakalawak nung inside, mga kababayan. Kung pipolosopuhin ko, inside the compound and the other inside of the compound. Diba, Elora? O, gawin natin katatawanan si Bato. Kasi instead na pagmumurahin natin ang putang inang bato na yan, tawanan na lang natin siya sa katangahan niya at kabobohan niya. Ano po ang sabi ni Attorney Claire? Ha? Sa batas natin? Ha? Naging PNP chief ka, pero kulang ang kaalaman mo sa batas. O, diba, ano lang? Tangengot. Anong ibig sabihin ng tangengot? Miyo, tanga, at engot. Para daw sa kanya yon. O para sa kanya yon. Para sa kanya. Ha? During the Senate hearing, De La Rosa stressed giving the members convening peace of mind. It is clear that if there's an existing tunnel there, it would have been found after 13 days. Okay, yan ang iyong point of view. Di ba? O ano naman ang paliwanag dyan ni Torre? Mga kababayan, ano ang paliwanag niya? Ang paliwanag ni Torre, they are impeding us. They are impeding us. Yung mga miyembro ng kulto ni Jezebel at Judas, ini-impede ang trabaho namin. Wala silang respeto sa batas. Wala silang respeto sa officers of the law. They are the law. O, ngayon, anong magagawa ni Bato dyan? As a senator, how can you make an aid of legislation about this? Mamaya, sasagutin siya ni Torre aside doon sa sinasabi ni Torre sa hearing na they are impeding us. O, sa opinion ni Bato, based on his opinion, wala na daw justification. Kasi nga, freedom of movement of the persons inside. Hindi niya sinabing people. Persons. Baka naman ba to? May alam ka, kaya mo diyang ginawa ang hearing. To impede. Bigyan ng pagkakataon si Biloy, kay Buloy. O, sige na, takbo ka na, boss. Sige na, ito na ang mga ano mo. Ito na yung mga bishops mo sa larong chess. Nandito na kami. Hahayaan namin na magtagal ito. I-hold namin si Torre hanggat ikaw ay makalabas. Ayan. Diba? Gagawa at gagawa ng paraan para maprotektahan either si Digong or si Kibulok. Ayan, di ba mga kababayan? Tama, mali. O, ito pa ang isang sausawero na abogado. Ewan ko lang bakit hindi ito ma-reprimand ng IBP at ng Supreme Court. Sumasawsaw yung magaling na abogado ng mga kriminal. Si Topacio, GMA News. Policemen at KOJC compound send chilling effect on... Ay, parang alam ko na to. Chilling effect? Narinig ko na yan, mga kababayan. Narinig ko na yan. Sa mga dilawan. Oy, Mama Lenlen, di ba sa inyo galing yung chilling effect? Oo nga, Topacio. Oy, gawa ka ng originality, Topacio. Chilling effect. Uy, nilalamig ang Kojik. Di ba, RN2 cents? Uy, nag-chill ka. You're chilling. Nilalamig ako. Baka meron kang flu. Ang ina, yun lang. Send chilling effect. Sinabi mo rin ba yung panahon ni Digong na kaliwat kanan harap likod ang bumabulagtang mga inosenteng inosenteng mga di umanong sinasabi nyong mga drug addict, drug pusher? Sinabi nyo ba yan? Sinabi mo? Chilling effect. Uy, namatay yung bata. It will send a chilling effect. Tayo rin baka gawan ng ganyan pag hindi tayo kaalyado. Nanginginig na ako. Tapos pagdating sa KOJC, aroy. Di ba? Aroy. Isa lang naman ang solusyon dyan, Bato. Topacio, Robin. Isa lang ang solusyon dyan. Huwag na kayong
Ha? Wag na kayong magsalita pa ng kung ano-ano based on my opinion, on my point of view, chilling effect, ha? To the extent private property rights are violated, to the extent of freedom of religion is violated, di magkaso kayo. Di ba? Hindi nga kayo kinatigan ng Court of Appeals. Null and void ang temporary protection order. Anong na-violate ng pulis? Anong pinagsasabi mong na-violate ng pulis, Topacio? Ha? Ano? Di ba? Ayaw nyo pala ng gulpi di gulat, no? Takot na takot kayo kasi. Na-blitz kayo eh. Ha? Akala nyo uurungan kayo ni Tore. Ha? Gusto nyo pang i-gam up, ha? Kayong 3 bugok na senador? Ha? Pumunta pa kayo doon, nag-show pa kayo ng force ninyo kontra isang magiting na general. Oy, ipasan nyo yan. Bigyan nyo kagad ng 3-star general yan para lalong maasar si Bato. Pustahan tayo, Bato. Mas matalino sa'yo si Tore. Oh. Mas matapang sa'yo si Tore, no? Oh, may paninindigan pa. Hindi tagahimod ng puwet ni Digong. Ikaw nga, tinawag ng isang congressman na magaling na general. K9. Tapos nang sabihan ng K9, Sir, hindi po ikaw yun, sir. Ba't di ka pumalag? Tapos dito kay Tore, natingin mo isang 1-star general, pustahan tayo, mas magaling sa'yo si Tore. Oh. Sige nga. Wala ka. Bato. Oh, ikaw Topacio, mind your own business. Pa-chilling apek ka ba? Putragis kang init-init. Nang ina mo, Topacio. O sige, demanda mo ako, minura kita. O Lenlen, anong masasabi mo kay Topacio? Kupal. Di ba? Mga asar na lang tayo mga babayan. Mamaya sa dulo, uupakan natin sila. Basa-basahin muna natin itong mga article para naman din yung sabihin na wala tayong pinagbabasihan ng ating mga pang-iinis, panglalait, pagmamagaling natin, ha? Dahil sabi diyan, sino daw po ba ako? Gusto ko lang sumikat. Wala ka nang pakialam. At sino ka rin ba? Gusto mo ring sumikat on my own expense? O di sige. Ito namang mga amo nyo, kung hindi mga kupal at tangengot, ha? At naturingang mga mambabatas, bakit halatang halata ang pagkabayas nila sa isang grupo? Bakit si Bato tuwing naghihiring hindi niya makontrol yung mga resource person niya na siya ay diktahan? Feeling niya siya ang nagiging resource person. Look at the way the COGIC members na nandun na nag-enacto. Mga resource person pero dinidiktahan si contempt na yan, contempt. 'Di ba kabastusan lang? Kabastos-bastos ka kasi Bato. Tingnan mo yung mga COGIC, walang galang. Tapos sasabihin nyo, ang babait ng mga taga Davao City. Mga FU pala kayo eh. Ano lang sabi dyan ni Abalos? Si Epal din na Abalos. Pasensya ka naman. DILG-SEC, no? I don't like the way you handle Alice Gu. Tatamaan ka doon. Pero dito, magkakampi muna tayo. Ito, litis din ito. Litis, mga kababayan. GMA News, ano sabi? Kibuloy, still at COGIC compound. Nasa compound pa pala. Sabi ni Abalos yan, ngayon ba to? Kung may problema ka, on your own point view of naman On your own point of view, sige, pagbigyan kita. Dahil yung point of view mo, it doesn't matter. Walang bearing dyan sa ginagawa ng mga polis. Sige, tumulad ka sa mga COGIC. Until you have a court order dismissing them. Now, your point of view, your biased opinion, or your biased finality of your hearing is just an opinion. Korte pa rin ang masusunod. Kaya nga, si Torion, utusan mo na mag-file ng kaso na paalisin sila dyan.
utusan nila ang korte, hindi naman ang Davao. Be fair. Walang ganun. Davao City kayo palagi. O tinanong nangyari sa TPO ninyo. O kupal kasi yung hurado na yun. Sino man siyang gago na yun. O tingnan nyo. O nagbigay ng TPO. Baka naman alam nyo na, baka naman, alam nyo na, di ba? O, whether kakampi ka ba o tinret ka. O kaya ka napabigay ng TPO. Anong sabi ng Court of Appeals? Basura ang binigay mong TPO. O ngayon, turon. Manghingi ka. Hindi ko alam kung anong tawag sa legal term na yan. Ha? Huwag mong panghawakan yung sinabi ni Bato. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, walang kwenta yung sinasabi ni Bato na wala ng justification. Ang ginagawa ng pulis na pagsisearch sa puganteng si Kibuloc, si rapist na Kibuloc, sa human trafficker na Kibuloc, at kung ano-ano pa, na matigas titi kasi ang Kibuloc na ito, tapos pinapangharang niya ang kanyang mga plaque, no? Yung mga gago niyang mga plaque, no? Tanggalin niyo yung L, magiging ano? Di ba, mga kababayan? Ginagamit niya yung mga uto-uto, yung mga tanga, at mga engot, bulag na followers niya para siya ay itago. Pero wag niyo daw siyang tawaging pugante, sabi nung tangang Toryon. Kasi hindi pa daw po siya na sesentensyahan. O paano masesentensyahan? Paano aandar ang kaso? Kasi yung amo mo nagtatago. Ako tatawagin kong pugante. O kung idemanda mo ako, idemanda mo rin si Joel Villanueva. Kasi gumamit din siya ng ganong term. Sabi niya nga kay Alice Go, ulitin ko, treacherous fugitive. O, hindi pa yun napupunta sa korte si Alice Go, or si Go Huping. Pero fugitive na. Pero kay Turon, napakasama naman yung fugitive na yan. Pero balita ko, ayon kay Miss Arlene Stone, in every word that will come out from your mouth, you are getting paid. Kaya naman pala, para ka palang talakito kasi bawat buka, bawal taksil ng laway mo, na tulad ko, yung laway ko, talsik ng talsik dito, yung sa'yo, bayad. Yung sa akin, wala. Freebie. O diba, napakayaman pala ni Turon. Kaya pala daldal ng daldal, ang boses kiki niya, ha? Ganon. Okay, Turon? Pero tigasin pala si Turon, ano? Sabi ni di umano ni Miss Arlene Stone. Panoorin niyo yung video ni Miss Arlene Stone. Totoo po yun. Totoo ba yun, Turon? Di umano. 5 daw ang anak mo. 4 doon panganay. Talap-talap pala si Turon. Sa bagay, matamis ang Turon niya. Di ba, Ilora? Ano ang sabi ni Abalos? Kibuloy, still at KOJC compound. Ay, yari ka, hoy, Kibuloy, mag-ingat ka kay Abalos. Sabi niya, I did my best. Mission accomplished kay Alice Go. Baka pagdating sa'yo, I did my very best. No mission is impossible. Kibulok, pag ikaw nahuli, ay nako, ina, bubuksan ko yung mamahaling kong dito, alak, Kibulok. Magbubunye ako, ha? Ina mo. Sana nilunok ka na lang ng nanay mo. In English, your mama should have swallowed you. Ito po ang sabi ni Abalos. Ang intel report namin ay nandoon pa siya. Ayan, sabi niya diyan sa forum sa Quezon City. The PMP also believes Kibuloc is still inside the compound. Abalos said authorities got good developments right now in relation to the search for Kibuloc. The DILG chief, however, declined to divulge details. Correct, kasi si Torion, alam nyo, si Toron, may na-implanta yan dyan eh. Kaya nga sunod ng sunod yung mga Kojik, kasi they know, they want to know, and they know. May gumaganon dyan, baka nga merong lumamon dyan ng mic eh. Pinwesto dito, itinahi. Okay,
Ano po yan nakita nyo? Ganito pala ha. Ganito ang nakita ninyo. Okay, ganon. Diba? Sabi naman ni Miko Clabano, there is no information yet that Kibuloy has gone through any immigration process. So we assume he's still here in the country. Ayan ka na naman, Clabano. Si Guo nga eh. Di ba galit na galit nga yung boss mong si Rimulya dahil nalusutan ang immigration. Lalo na si Kibulok, ang daming follower. Kayo naman eh. Baka sinakay lang yan sa bangka, pinahiga siya, tinakpan. Pinatungan nung ano. Hanggang bangka, pinatungan pa rin ano. Clavano said there is an outstanding hold departure ordinance against the kulto ni Jezebel leader. Ayan. Ay, naku, ano ba naman kayo? Kasi ang sabi pa nga daw dito meron daw ginamit na K9. Baka naman si Bato yun. Yung sniffing dog, siguro pinaamoy yung brief ni Kibuloy, amoy palmolive. Yun ang nasisent ng aso. Doon daw sa kwarte no Kibulok, tahol ng tahol yung aso. Siguro hindi alam ng aso Puro palmolive yung nandun Kaya yun ang naaamoy niya. Hindi lang daw nila makita yung bunker. Paano nyo makikita Amoy palmolive nga. Naamoy ng aso. It's all over his room. Kaya yung aso, hindi niya alam, mapinpoint kung nasaan yung bunker. Kayo ba naman, paamuin nyo yung brief ni Kibulok na amoy palmolive Talagang yung maaamoy ng aso, yun mahahanap niya. Di ba sabi nga, hindi daw mapinpoint, hindi daw malocate kung nasaan. Siyempre, ikaw ba naman pasukin mo yung kwarto niya amoy palmolive Di ba? Nautaka na naman kayo ni Kibuloy, kayo talaga. Yung palmolive niya, pang throw off lang sa inyo yun. Oo. Kaya nang naaamoy ng aso. Uy, sana meron ding asong amoy palmolive dito. Di ba? Grabe kayo. Pero sabi ni Abalos, nandun pa rin daw kasi isa sa mga basehan, yun daw tulad ni Bato, no? Yung yung kabaro ni Bato. Pero mabuti pa yon, tumutulong sa gobyerno. Si Bato, tuta ng mga demonyo. Ito pa, mga kababayan, isa pa tong gonggong na ito. Itong inchik nyong senador, ha? Ang last time niya, go. Di ba inchik yan? Bakit kayo nagboto? Ba't kayo bumoto ng inchik? Hindi nyo muna binerify maigi yan, Yung inchik na yan, baka tulad din yan ni Gu, Tinanggal, naglagay lang ng U si Alice Gu, Pero ganun pa rin, di ba? Di ba? Animal tong mga to, Ginagago talaga tayo nitong mga inchik na ito, Anong sabi niya? Di ba nandun din siya? Matagal pa ba kayo? Bongo asked for PMP's timeline in Manahan for Kibuloy. Nagtanong ang gago. Biruin nyo. Talagang pinakikialaman nila yung operasyon ng pulis. No? Kunwari, concern pa sila. Ha? Concern kunwari sila sa human rights ng mga yon. Di magsimba kayo. Kung gusto nyo, magano kayo dyan sa simbahan nyo. Manalangin kayo. Bakit nyo kasi tinitingnan yung operasyon ng pulis? Bakit kayo nakikimarites? Di ba dapat ang mga Kristiyano hindi nakikimarites? Ang Kristiyano is tuloy ang pagsamba. Tuloy ang papuri sa Diyos maski na sino pa ang mga satanas na manggulo sa amin. Tuloy ang gawaing Kristiyano namin. Tuloy ang gawaing makadiyos. Hindi. Dinadahilan nyo lang yan. Kasi nga, may pinoprotektahan kayo. Freedom of movement of people inside. Kung gusto mo pala ng freedom of movement of people inside, bakit ini-impede nyo ang mga pulis? Di sana, Ito na, sasabihin ko na. Isa lang ang solusyon dyan. Bago ko sabihin yung sagot ni General Torre, sir, ito ang talagang Andres Bonifacio. Hindi tulad ni Robin. Ikaw ba, Robin, nakipagbakbakan ka na sa mga insurgents dyan? Ang binakbakan mo lang naman noon, alam ko na si Congressman Gomez noon
Di ba? O, talaga naman, doon ka lang matapang. Pero ba, nakipagsuntuhan ka na, wala kang bodyguard. Walang bodyguard. Sige, sumuong ka sa iskinita na madilim, ewan ko lang. Baka biglang, kusong! Kusong! Gumaganon. Di ba, Robin? Hindi ka totoong Andres Bonifacio. No? Si General Torres, sir. Ang Andres Bonifacio, sir. Sige, tuloy mo lang yan. Ha? Ano? Isa lang ang sagot dyan. Ha? Sa lahat ng ito, tinatanong nila. O, basahin muna natin ito bago ko ituloy. Ha? Senator Bongo has asked the PNP to disclose its endgame as they continue to comb the kingdom of Jezebel. Ha? Bakit i-disclose sa inyo? Sino kayo? Ha? The continued occupation of the police in the Kojek compound and the terror it brings to the community are causes of concern. Ang tanong ko sa police, ano bang magiging endgame dito? Hanggang kailan tatagal ang sitwasyon dito? O, tandaan nyo yan ha. Ayan. Kanudler ng mga kulto, kanudler ng mga sinungaling, samahan ng mga nanlolokong inchik. Yan, sigo. Anong gagawin ninyo? Sa darating na eleksyon, ibasura kung kakandidato. O ayan, ano ang endgame? The endgame is to catch Kibuloy. Kung ayaw nyong ilabas, si Kibuloy, the endgame will be until Kibuloy is found. Yun ang endgame. Walang hindrance, no? Walang impediment. Wala yung hop. Stop. Pupunta kayo doon, ano? Oo. Stop. Sumisigaw. Yung pala, may nire-remind na doon. Ganon. Nagbibigay na ng senyales. O, di ba, Bongo? Ano ang endgame? Until Kibuloy is found. Otherwise, kung gusto nyo naman, pakiisapan nyo si Turon at yung mga Kojik administrator, sabihin na sa kapulisan that stop doing what you're doing and cooperate to the law enforcers. Give up Kibuloy now kung nasa tamang konsensya kayo. Kung hindi kayo natatakot sa magiging balik ng Kojik sa inyo, kung kayo ay nasa katotohanan, kung kayo ay para sa hustisya ng mga biniktima, di umano ni Kibuloy, at harapin sila sa korte, yun ang sasabihin ninyo. Kaso hindi. Hawak kayo sa liig ni Kibuloy at ng Kojik kasi malaki ang pakinabang nyo sa kanila. Yan po yun. Kung matino kayong tao, kung totoong nasa katwiran at katotohanan kayo para sa hustisya ng mga nabiktima ni Kibuloy, sasabihin nyo yan. Diyan, sa mismong Kojik at kay Turon. Stop this now. The police will stop if and only if give up Kibuloy now. Kung gusto nyong bumalik yung katahimikan, kapayapaan ng inyong lugar dyan sa Kojik, kung gusto nyong ibalik ang inyong malayang pagsamba, ang inyong malayang mga gawaing pang-espiritual, ilabas nyo na si Kibuloy. Yan dapat ang pakiusap ninyong mga senador. Kung senador nga kayo ng bayan. Kaso hindi. Senador kayo nitong si Digong, si Kibulok at Kojik kasi hawak kayo sa leeg. Malaki ang pakinabang nyo kasi mga magbabarkada kayo eh. Diba? Para kayong mga ganyan, no? O sige, pinky swear, kahit na anong mangyari, ha? Kahit na nakapatay ako, nakapang-rape ako, wag mo ako isusuko kasi pinky swear tayo, magkaibigan tayo. Ganun sila. Pero kung sa palagay nyo, walang mga utang na loob yung mga yan, yung tatlong na yan, mangunguna pa yan, sasabihin, hindi, justifiable naman ang ginawa ng pulis eh. Toryon and admin ng Kojik. You want your life go back to normal? Give up Kibuloy. He's no longer used to you. Wala nang silbi sa inyo si Kibuloy. Because of too many crimes he committed here in the Philippines and abroad. Anong sabi ni Turon? Hayaan nyo munang linisin niya ang pangalan niya sa ating bansa. Oh, ba't hindi siya lumalabas? Diba, Turon? Sinungaling kay. Kung gusto pala ni Kibuloy na linisin niya ang pangalan niya sa korte ng ating bansa, bakit hindi siya lumabas? Diba?
Wala namang extradition sa kanya. Gago na lang ang presidente na i-hand over niya lang ang Filipino citizen sa ibang bansa. That's a violation of rights of that particular citizen. Di ba? Toron, duwag lang yung amo mo. At yung 3 senador na bugok, they are malaking utang na loob. Diyan kay Kibuloy, kay Digong at sa Koji. Dahil malaki ang naging pakinabang nila nung sila ay nangampanya. Tama mali. Tayo na nakakaalam ng sitwasyon. Nandun tayo sa panig ng mga biktima ni Kibuloy. Nandun din tayo sa panig ng karapatan ng mga kulto ni Jezebel na magsamba sa kanilang Panginoon. Magkaroon sila ng liberty, freedom of religion, to exercise their freedom of religion. Di ba? Kaso anong problema? Na kanino ang problema? Nasa mga pulis at korte? Eh kung nasa pulis at korte ang problema, anong justification? Anong order ang sinusunod ng pulis? Galing sa korte. The court said, bring that guy to my court. This is the warrant of arrest. Sabi nyo, dalhin sa tamang forum. Dinala sa tamang forum, ano nangyari? Naduwag. Kasi ang laging dinadahilan, extra rendition siya. Tama, mali. Di ba? Naawa tayo sa mga Kojik dahil alam nila yung iba dyan matino. Gusto lang nilang magbigay-pugay sa pera. Yes. However, what your leaders are doing are totally leading you to astray. Binubulag lalo kayo. Tama bang protektahan nyo ang isang pinaghahanap ng batas? No? At hindi harapin ang mga biktima nito? Ayan ba ang nasusulat sa anumang tipan ng Biblia? Wala. Di ba? Ang sabi pa nga, sumunod kayo sa gobyerno. Sumunod kayo sa batas. Di ba? Yan ang pinag-uutos. Sa palagay nyo ba yung mga apostoles na nababasa nyo dyan, hindi humarap sa mga parusa? Di ba? Oh, example na lang, si Peter and Paul. Di ba? Si Peter, ipinako ng patiwarik. Di ba? At kung ano na pang mga ginawang kasalulan sa mga apostoles, hindi nyo ba alam yun, kayong mga kulto ni Jezebel? Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? That you are still protecting the fake, the bulaang appointed son of God. Ni hindi nyo nga siya nakita naglabas-masok sa langit eh. Iba pong langit yung pinasok-pasukan niya, mga gago. Isa lang ang solusyon nyo dyan. Para magbalik na sa normal ito, ikaw ba to? Wala kaming pakialam sa your point of view. Sa'yo na yan. Ikaw, Bongo, yan tanong mo hanggang kailan dito, sa'yo na rin lang yan. Ikaw, Robin, na sinasabi mo walang Duterte, walang ano dito, sa'yo rin yan. Isa lang ang nakikita nating solusyon dito. Ha? Number 1 solution, ilabas nyo si Kibuloy. Meron sa inyo, may alam dyan. Baka yung nananahimik na matanda, alam niya. Diba? O di kaya, eto. The number 1 solution, o the number 2 solution, Philstar Global. Kibuloy next, Caps, not leaving Kojic compound. O, yan ang sagot. Police, not leaving Kojic compound. Tuloy ang search. Kung may problema kayo, dalhin nyo sa korte. Sinasabi nyo walang search warrant, dalhin nyo sa korte. Ang sabi ng korte, hanapin nyo siya, dalhin nyo sa akin. DILG Secretary thumbs down, ayan, calls by Senator Ronald De La Rosa for the PMP to vacate the kingdom of Jezebel in Davao City. O, ibig sabihin, isa si Abalos na nag-uutos. Siguro pati si Marbil. Yan ang mga amo ni Torre. Di ba? Si Torre, obey first before complain. Alam mo yan ba to? PMP chief ka, former, pero wala ka silbi. Wala kang legacy as PMP chief. Yung legacy mo is EJK. Di ba? Anong sabi ni Abalos? Will not stop until we found Kibuloy because that's what it says on the warrant of arrest. O sige nga, idebate mo nga, bato. Itong si Abalos, abogado yan. Eh ikaw ano? Abogago.
Okay? So yan. We will not stop until Kibuloy is found. Ayan, greatest accomplishment niya yan pag nakita niya si Kibuloy. Di ba? Oh. Ito pa. Abalos said they have not received any intelligence report indicating that Kibuloy is abroad or hiding in other parts of the country. As to when law enforcement authorities will leave the compound, Abalos said he is living up to the assessment of Davao Police Brigadier General Torre III, the ground commander of Operation Ag... O, tingnan mo, tinatras niya pa si Torre. He also urged Kibuloy allies to convince the future to surrender to the court and face his cases there. O, correct. He will also look into reports that an armed police woman searching for Kibuloy were praised by COGIC members. Tignan ninyo. Meanwhile, Torre warned that they will arrest COGIC members who will obstruct their search operations against Kibuloy. Tapang talaga. Saludo, sir. Sabihin mo kay DILG, Abalos, hindi po ako titigil, sir. For the glory of God. Lalo sigurong maaasar yung mga taga-COGIC. Nagawa ko po ito dahil sa gabay ng Panginoon. Lord, pwede ba parusahan mo ang COGIC kasi mga sinungaling nagtatago ng kriminal? Lalo sigurong maaasar. Di ba, Lenlen? Ano masasabi mo? Ay, praise the Lord. Sabi ni Torre, we will arrest anybody who obstruct the job of the police. Ayan. He also said they will be stricter and will be conducting the search on their terms. Yan, pinag-iinit nyo. Yan ang matigas. Matigas pa kay Bato. Anong magagawa ni Bato? Anong magagawa ni Bato? Ha? Ididemanda niya si Torre? Ha? Ang balita pa nga, mga kababayan. Kumbaga nananawagan na daw si Torion sa pamilya ni General Torre. Ulul ka, Torion. Pulis yan. Ha? Obey first before you complain at walang pakialam ang pamilya niya. Huwag kang gumamit ng pamilya card. O baka naman may pahiwatag kayo, binabalaan nyo si General Torre na sasaligin ninyo ang pamilya niya pag di siya sumunod sa gusto ninyo. Ay, ganun pala yun. Kumbaga, isang pagbabanta sa pamamagitan ng pakiusap. Di ba? Ang galing. Tinatago ang pagbabanta sa buhay ng pamilya ni General Torre at di ba? Ang pamilya ni General Torre sa pakiusap. Pag hindi nadaan sa pakiusap, ano gagawin? Alam namin kung nasaan sa Makati ang anak mo. Di ba? Parang Jimmy Guban lang. Ayun! Tapos aatras na ang yagballs ni Torre. Sa palagay nyo, sa mga ganyang sitwasyon, walang death threats ang General Torre sa kanya, sa pamilya niya. Alam niya na yan. Oh, si General Torre naman siguro ang 10 step ahead sa inyo pagdating dyan. Oh, di ba? Ito naman si Escudero, wala akong pakialam dyan. Patikong ako Escudero, patigil mo na yan. Oh. Again, General Torre, sir, saludo. Yan ang matigas na bato kaysa sa bato. Yung si Bato, walang utak yun. Kampi sa COGIC kay Kibuloy at aso ni Duterte. Ayan, sige. For the sake of their amos, sige, tahol lang tahol ang mga aso. Ayun. Now, eto pa. Kala nyo Kala nyo may kakampi si Bato? Kala nyo may kakampi si COGIC? Wala! Oh, sinong mambabata sa lower house ang kakampi ni Bato ng COGIC? Sino? May nagsalita na ba? Ha? Sa pagkakaalam ko, puro senador lang eh. Yung tatlong bugok. Kasama yun na si Aimee. Ha? Ano ang sabi naman ni Brosas? Idagdag natin. Brosas tells Kibuloy, surrender, stop using COGIC supporters as human shields. Correct! Ang tawag dyan, duwag. Si Kibuloy na nagsasabing appointed son of God, na nagsasabing hindi kayo makapunta sa langit kung hindi kayo daraan sa kanya, hawak niya ang vibrator ng mundo, pinapatigil niya ang mga natural disaster. Ngayon, nagtatago ang appointed son of Satan sa kanyang compound. Ginagamit ni appointed son of Satan ang kanyang mga tauhan. Di ba? Oh, edi ano ka? Talagang bulaang ka.
Tama, mali. Kibuloy needs to stop playing God and face the charges against him. Itigil na niya ang drama niya at sumuko na lang siya. Huwag niyang gamiting human shield ang mga taga-suporte niya. Yun lang po. The victims of his alleged crimes deserve justice and he must submit himself to the legal processes. Tama naman. Hindi ko nabasahin yung iba. Alam nyo na yan. Yung pangre-rape niya. Exploitation of minors. Human trafficking. Money smuggling ba tawag doon? Money laundering. Ang daming kaso tapos itong mga kojik, bulag na bulag. Ano ba pinakain sa inyo? Yung ethics ni Kibuloy, sinalsal ninyo? Binijay ninyo si Kibuloy, kaya natikman nyo yung langit niya. Pupunta na ako ng langit. Ayun pala yung langit. Sige, tuloy mo lang, Kibs. Ganon. Mga kupal kayo. Pasensya naman, ha? Lenny, Tama. Birahin mo, Tokis. Di ba? Kayo po mga kababayan. Para sa akin, General Torres, sir, keep it up. Keep doing what you're doing until you found Kibuloy. That will be your biggest accomplishment na kinalaban mo. Kinalaban mo ang mga kulto. One is too many? Grabe naman yun, Biruin nyo, 3 senador na. Akala nila mai-intimidate nila si Torre. Hindi. Kasi may mga taong nasa likod ni Torre. Keep on pushing him. Do not stop until you found him. No? You move heaven and earth to find him. Ayun. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.